Chair, Madam Senate President, dear colleagues. Let me start with a biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. Baliktarin po natin. Ito po ang ating inaani ngayon. So balikan natin ano ba ang ating tinanim. So allow me to put on record 3 topics. First, ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador? Number 2, when we talk about the dignity ng Senate at yung kasagsagan, kailan ba nag-umpisa yon? And pangatlo, na tingin kong pinaka-importante, ano ba priorities natin and how do we move forward? So dun muna tayo sa ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador. Gusto ko pong sabihin sa sarili ko at sa bawat miyembro ng Senado na hawak mo yung beat. Mga senador, hawak natin ang beat. Ano po ibig sabihin? Hawak natin ang mic, lalo sa mga panahon na to. Kahit sino po sa atin ang magsalita ay news sa panahon na ito. So kung pipiliin natin ay pag-usapan ay edukasyon, katulad ng sinabi ni Senator Bam sa kanyang vlog, yun po ay mapupunta sa record. Kung pag-uusapan natin agriculture, agricultural smuggling, problema sa taniman ngayon, problema sa fertilizer, pag pinag-usapan po natin yung 7% inflation, pag-usapan natin ilan araw pa ba meron tayong gasolina. At yung po ba ay katulad ng the last 60 days na dagdag ng dagdag o panipis na po ba ang supply worldwide. Pag pinag-usapan natin fiscal space po natin at dolyar sa peso, hawak po natin ang beat eh. Tayo po ang pwedeng magdikta kung anong pag-uusapan. Pero tignan po natin yung interview since May 11. Dalawa lang naman eh. Paano palitan muli si Alan Cayetano? At pangalawa, bakit bumaksak ang dignidad ng ating Senado? Okay. I'm talking in general ha. Pa isa-isa po, may nagsasalita tungkol sa inflation. Kanina lang po, si Senator Raffy Tulfo ay sinabi nga niya na dapat yung mga importante sa ating bayan. Pero ito pong Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ang pinag-uusapan po yung 13-11. Pinag-uusapan fireworks. Pinag-uusapan papalitan. I'm at your service and I am at your disposal. Show me 13 hands or 13 signatures. I will even administer your oath if you want to. Ano po ang nasabi po last week? Bumaksak daw po ang Senado. And alam niyo po, kasundo ko si Senator Win. I wasn't joking. I was making him smile, but I would vote for him. Pero sabi niya kanina, ibalik ang dignidad ng Senado. Okay, I'll take it with good faith. Ang problema, Senator Win, yan ang narrative ng minority eh, na simula nung Mayo 11, bumaksak. Sinabi ni Senator Ping, may I allow, and correct me Senator Ping kung mali, sabi niyo yung biruan ngayon, mas mabango pa yung House kaso sa Senate, at usually kasi mas mataas ang Senate. I will take exception to that. Why? Because the Pulse Asia, if I'm not mistaken, in December 2019, when I was Speaker and Senator Soto was Senate President, the Senate was 66% and the House was 66%. When I was Speaker, pareho lang po ang trust rating, ang performance rating ng House at saka ng Senado. Bumaksak po ang Senado nung nagsimula po yung flood control. Dahil po ilan ang binanggit sa minority. Pero ilang beses po sinasabi ng minority, bakit ganon? Kapag ka minority, may insertion daw. Pagka majority, amendment. Una, napakaraming ghost, tapos konti na lang. Tapos si Senator Jinggoy, ganito daw in-insert, tapos nung sinupina ng ombudsman, ang LBRO, yung pong may hawak ng dokumento, wala naman pala. I won't go into that because I do respect the hard work that every single senator, may it be Senator Marcoleta, may it be Senator Erwin Tulfo, or our chairman, Senator Lacson. I respect the work. I disagree on many things, but I do not criticize. Did I say bumaksak dahil sayo? Wala po. Kasi hawak natin ang beat eh. Sasabihin nyo po, yes, but 24 tayo, yes. Pero kung 11 sa atin ang sinasabi, ang problema ay si Cayetano, palitan yan,
At 13 naman tayo na nagsasabing con-as yan at impeachment yan, etc. yan, di 24 na tayo na yun ang pinapakinggan ng tao. Hindi inflation, hindi yung ekonomiya, hindi yung teenage pregnancy, hindi yung tumataas na bilang ng mga may AIDS, hindi yung problema sa PhilHealth, hindi po nakawalan ng flu vaccine ng ating DOH. Napakarami pong issue. Mr. President, bakit po ba na yung linggo ng May 11 ay naging napaka-masalimuot para sa atin? At yun po ay naging bullseye para sa marami. First of all, hindi po nanggaling sa bagong majority na kapag ka nag-take over etong majority na to, ay i-dismiss po ang impeachment. I-delay ang impeachment. Magiging partial ang impeachment. Kailan po niyo ako narinig na sinabi ko yung dating majority o minority ngayon? Pagka kayo ang majority, siguradong ma-impeach, siguradong guilty si Vice President Sara. Wala po. Kasi nirerespeto ko politika niyo. Pero once na mag-oath kayo, naniniwala ko, impartial na kayo. Mahirap maniwala. Mahirap sa mga statements niyo tungkol sa Vice President. Mahirap maniwala na kayo'y magiging impartial. Di ko nilalahat. Ilan lang po sa inyo. But I recognize it's the same for us. Nahihirapan kayo maniwala na yung ilan sa amin na malapit sa Vice President, ako personally, malapit ako sa dating Pangulo, hindi po ako malapit sa Vice President. Pero kung ako'y maniniwala na kayo'y pwedeng maging impartial, why can't you give us the benefit of the doubt that we can also be impartial? Even Senator Padilla, who's very close to the Vice President, na ang dami ng statement, sabi niya, kaya nga nagsasalita bago mag-oath, kasi once na mag-oath, susundin niya yun. Ako po'y Kristiyano, siya po'y Muslim. Pero pareho kaming naniniwala, brother, di ba? Na once nag-oath ka, kasalanan sa Diyos ang wag sundin yung oath. So, Madam President, it's a two-way street. What's the difference? The difference is the minority keeps speaking outside the session hall na hindi natin basta't masagot. Senator Amy is speaking in the session hall na lahat sila ay pwedeng tumayo. Number 2, outside the session hall, walang out of order. Dito po meron. I'll go to that later kasi meron naman po tayong rules at may way forward tayo. But the first thing po, yung binansagan po ang majority na ang dahilan daw po ay yung impeachment. We've proven that wrong. In fact, I'll ask for another caucus tomorrow to finalize matters regarding the impeachment because on Thursday, may final meeting naman yung secretariat, yung magiging clerk of court, and we want to get your inputs. Secondly po, Senator Bato, he's a member of this establishment. He is entitled to go here and to vote. Bakit naging issue na pumunta dito para bumoto lang? The leadership of the Senate determines the direction of the Senate. The Senate is the last line of defense when it comes to democratic issues or issues that affect our democracy. That's been the history of the Senate, pre-martial law and after martial law. Kaya nga yun ang hinala, bakit inabolish ng martial law? Because the independence of the Senate is very important. Yun po ang ginamit sa akin ni Senator Coco and Senator Tito Soto, who I respect. During Duterte's time, sabi nila, we have to have an independent Senate. Wag si Alan kasi masyadong malapit. Well, I'm the first one now of 4 SPs since 2022 na hindi ko makiklaim na malapit sa presidente. Have any one of you given us the benefit of the doubt that we will have an independent Senate? Hindi ko na narinig yun eh. Panay sinong malapit sa Malacanang? O yan, walang gagawin niya kung hindi lalabanan ng Malacanang. Eto, ganyan. Yan ang usap-usapan. That's the not so secret. Why can't we bind together, minority-majority, and be an independent Senate? Not to confront the executive, to collaborate, but also as checks and balances. Last point po, before I go to a way forward.